Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 7, 2026, Sabado ng ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Micah, chapter 7, verses 14 to 15 and verses 18 to 20. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaan. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghang tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit, sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagi sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagtatapos ng ating kalawang linggo ng 40 araw ay muli tayo ay pinapaalalahanan na sa mga panahon ito na tayo po ay makapagnilay ng mabuti tungkol sa ating pong mga nagawa na kahit pa yung mga matagal na, minsan nakakalimutan na natin yung mga nagawa nating kamalian noon na bagamat hindi yun nabubura. Ang kasalanan na nagawa natin kahit pa makalimutan ay nananatili yon sa atin po. Kumbaga mantsa sa atin. Kaya ang paalala sa atin ay magsisi sa ating mga kasalanan dahil sa aklat ni Propeta Micah, pinapakilala sa atin na mayroon tayong isang Diyos na talagang mapagpatawad at handang limutin ang ating pong mga nagawang kasalanan. Sabi nga, ito ay itatapon sa ilaliman ng dagat. Ganon kapag matawad ang ating Panginoon. Tandaan niyo po, walang anumang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Basta't ito ay atin pong hinihingi ng tawad sa Kanya. So, kaya walang ibang Diyos na katulad nito na handang limutin ang anumang mga naidulot natin sa Kanya dahil sa pagkakasala at pagsuway natin sa Kanyang mga kautusan. Kaya huwag mong husgahan ang iyong sarili na hindi ka na mapapatawad sa laki ng iyong kasalanan kasi kahit sa kahuli-hulihang hininga natin ay talagang naghihintay ang ating Panginoon na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Siyempre kailangan natin matuto sa ating mga pagkakamali at yun naman pong isang kagandahan dahil talagang may grasya ang Panginoon kahit nasa gitna ng ating pong pagkamakasalanan o pagiging mahina, talagang dyan lilitaw din ang grasya ng Panginoon. Kaya wag mo rin, sabi ko nga, huwag mong hatulan ang iyong sarili dahil ang Diyos natin ay hindi humahatol ng ganun-ganun na lang. Kaya nga siya ay lagi nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapag-isip ng mabuti. Kung malaman natin, makita natin na tayo ay may kasalanan, huwag tayong mahiya na lumapit sa Kanya, magbalik loob at sikapin natin ituwid ang ating pagkakasala habang may pagkakataon. Pero muli, hindi na uubusan magbigay ang Diyos ng pagkakataon para sa ating lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.